Hello everyone, daily gabay tayo. Timeless gabay pala. Timeless gabay. Yan. Ano ba yung mga energies lang na mapipick up natin dito? Maraming salamat, all signs, sa patuloy na pagsubaybay ninyo. Sa inyong mga likes, shares, and comments. Thankful, grateful, at malaking tulong po yan sa akin. Private reading guys, pakitignan na lang yung mga nakalagay sa description. Start tayo kay Aries, no? Possible na may conflict ngayon, no? Sa trabaho, sa mga makakasama mo sa gagawin mo. Ayan. Pwedeng sa katrabaho. Kawalan ng teamwork ngayong araw na to. Pwedeng hindi matatapos yung gawain na may problem doon sa ginagawa. Okay? Possible na may communication. Mag-reach out sa'yo. Pwedeng water sign, pwedeng Virgo. Meron dito, gustong magkita kayo, mag-reunite or mag-usap. Okay, may pagsasama ngayong araw na to. Pwedeng date ito. Pwede rin namang hindi ito romantic. Partnership ito eh. Kaya lang nga, pagdating sa workplace na nakikita ko, pwedeng hindi mo makasundo. Yan. Pwedeng may hindi ka makasundo rito. Sa workplace man yan o kung saan. Yes, so nakikita ko dito yung energy ng hermit mo is baliktad. Hindi ito yung good time para mag-solo ka, Aries. So yan, nakikita ko ito yung time para mag-reach out ka. Oo, time na kumbaga kung nakatayo yung hermit mo, yun yung time na gusto mo mag-isa. So ngayon, naka-reverse siya. Pwedeng ito yung willingness mo na makimingle. No? Nakita ko nga kasi parang may pagmimingle dito with the Two of Cups eh. Okay, maybe this is yung willingness mo na mag-reach out ka o baring ikaw yung magre-reach out dito. Pwede rin naman. Okay? Ayan. Or yung period mo ng isolation or pagiging alone is matatapos na. Kasi parang meron something dito na yan, pagpasok ng connection, relationship. Baka yung iba dito, especially ito sa single. Kung single ka, ito na yung hudyat na pagtatapos na yung pagiging solo mode mo kasi pwedeng merong connection na paparating sa iyo. Romantic connection. Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung timeless gabay mo, Taurus. Panoorin mo na lang yung umpisa ng video or pinakadulo kung interesado ka sa private reading. Pakibasa na lang din yung mga nasa description. Page of Cups, Water Sign Energy, Cancer, Scorpio, Pisces. So, nakikita ko is mukhang happy naman pagdating sa sa family, sa mga kakonect mo. Ayan o. This is something na this is a very wonderful energy kasi andyan, rainbows, pagiging kompleto, fulfillment ito eh. Satisfaction, fulfillment, happiness. O maaaring yan yung paparating sa'yo. Something related sa family mo na maaaring matutupad. Ayan. O baka may achievement. Pagiging together ng family, together again. Ayan, pwede rin naman. Okay, baka nga may ma-receive ka. Kasi meron ka 6 of Pentacles dito. Either may ma-receive ka or ikaw yung magbibigay dito. Pero feeling ko ikaw yung may ma-receive kasi meron kang something dito na matatanggap or matutupad na magiging happy ka. Pagdating dito sa Page Cups mo reversed, pressure,
Parang energy na mape-pressure ka na parang meron kang kailangan gawin o mapipilitan kang mag-act about the situation. Or possible na ito ay produkto ng iyong imagination. Kasi minsan etong si Page of Cups is mahilig mag-imagine. Ayan, pwedeng ganun. Give and take ito, Six of Pentacles. So, nakikita ko there is balance pagdating sa give and take. Sabi ko nga, matutulungan, makakatanggap, or vice versa. No? Parang lang, palitan, bigayan lang, yun yung nakikita ko dito. So, balance naman yung nase-sense ko dito. Okay, when it comes to money, pwede kang may ma-receive. Or pwedeng ikaw din yung in such a good position na pwede kang makatulong sa iba. Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung iyong timeless gabay. Panoorin mo nila yung umpisa Gemini, pinakadulo. Pakibasa yung description kung interesado ka sa private reading ko. We have here 8 of Cups, 9 of Pentacles, tsaka Judgment card. Strong energy ng water sign and earth sign. Meron dito. Pagdating dito sa 8 of Cups mo, Gemini, baliktad, no? Hindi ito yung oras para talikuran mo tong bagay na to. Kasi ito ay pagtalikod, pag-alis. Okay, so instead of withdrawing from something, from someone, from a situation, it's best na harapin mo yun. Okay, this card is a reminder na instead na takasan mo yan, talikuran mo yan, iwan, hindi yun yung tamang gagawin. Okay, so it's better to face it na lang or see how you can improve the situation instead of escapism. No? Kasi ito ay parang escapism eh. Or maybe this is a time to return to something. Pwedeng may babalik, ikaw man ito, may babalikan ka or someone na babalik. Oo. Meron kasi ako napansin sa mga Gemini, huwag kayo magagalit ah. Ito, observation ko lang to sa mga kilala kong Gemini. Madalas, yung mga Gemini, may time na sila, ayaw nilang makipag-deal. Oo. Yun yung madalas na napapansin ko sa kanila, sa mga kilala kong Gemini. And, opinion ko dun, ako kasing tao na pag may problema, masakit man yan harapin, magkakaroon man kayo ng commotion. Para sa akin kasi ako yung gusto ko i-deal ko na kagad yung problema ko. Ayoko nang tatalikuran ko, tutulugan. Bukas nandyan pa rin yun eh. Ewan ko, ako lang yun ah. Hindi ko pinupore sa inyo yun, pero sabi ko nga, observation ko lang yun. And nasingit ko lang din kasi lumalabas itong 8 of Cups po. So whether you are dealing with someone, relationship man yan, o kung anumang bagay yan, Gemini, siguro mo munang pairalin yung habit mo na ganun. Oo. Feeling ko lang lalong hindi makakatulong. Ito naman, lipat na tayo kay 9 of Pentacles. Ibig sabihin nito, Gemini, a situation wherein you need self-discipline in order to achieve something. So, nakita ko siguro itong araw na to, kung talagang gusto mong may magawa ka, may matapos ka, kailangan self-discipline, time management siguro. Or maybe meron kang gagawin dito, no? May ma-accomplish ka ngayong araw na to or sa mga susunod na magiging very happy ka dahil natapos mo yan. Finally, nagawa mo yan. Para sa iyo, parang ito ay achievement or job well done. O, completion yun. Sabihin na natin, definitely there is completion because katabi niya yung the world card. So, yan. Nakikita ko dito, Gemini, with your discipline, di ba, yung sinasabi ko kanina, yung kanina sinasabi ko, kailangan ng discipline, para yun dun sa mga walang discipline, kaya hindi nila ma-achieve. Pero, dahil nakita ko tong world card, katabi, accomplishment yan, achievement, na nakikita ko ikaw, meron kang magagawa, something na magagawa mo successfully, and sabi ko nga, magiging happy ka, very happy ka, accomplished ka, proud ka dito sa achievement mo na to.
Job well done, yun nga yung sinasabi ko. So, ano, meron something dito na makukumpleto mo na, matatapos mo na, kung ano man ito, may chapter na mag-e-end in a positive way, Gemini, in a positive way. Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers, ito yung iyong timeless gabay. Panoorin mo na lang yung umpisa ng video or pinakadulo. Cancer, kung interesado ka sa private reading ko. Kung wala doon, tignan mo sa description. Nandyan lahat nakasulat. Regret. Oh, do not do something na pwede mong i-regret later. Cancer, you have 5 of Cups dito. Maaaring natapos na to. You are regretting. And something na feeling mo na sayang, na nangihinayang ka. Ayan, pwedeng may ganong energy. Or maybe parang nagluluksa ka about something. Nagluluksa means hindi laging may natsugi, may natigok, may nategi, guys, ha. Ayun, alam mo naman yung feeling ng parang nagluluksa ka o something na nawala sa'yo, napalagpas mo, then very sad ka, alam mo, hindi nababalik. Yan yung mga ganyan. Panghihinayang. Andun yung panlulumo panlulumo, panghihina, nanghihinayang ka doon sa nawalang opportunity or kung ano man itong some kind of loss or failure siguro. Okay. Alam mo kung ano man ito na nawala sa iyo, Cancer, you should move on. Parang pati dito sa judgment card mo, apektado rin eh. Andito yung fear mo eh. Andito yung fear, yung doubt. Para tanggapin mo yung change your opportunity. Kasi ito, nakita mo dito sa 5 of Cups mo, oo, may nawala na dyan, may natapon na dyan, hindi na yan babalik. Pero meron ka pang 2 cups dito. It means may opportunity ka pa eh. Kaya lang ang problema mo dito with your judgment, it's in reverse position. So, andun yung fear mo, andun yung doubt mo, or pag-hesitate mo to move forward, to accept kung ano may mga dapat tanggapin, or to take this opportunity. Kasi parang meron something dito about opportunity. Meron kasing calling dito sa judgment na parang ini-ignore mo, Cancer. Tinatawagan ka na ng attention doon sa bagay na yon because of the trumpet ni judgment. Pero parang, ewan ko, it seems like you are nagbibingi-bingihan ka, nagtitengang kawali ka, or ini-ignore mo yung sign, yung calling. O it's rejection in your side. On your side pala, rejection on your side tungkol, supposed to be kasi judgment parang, okay, marirealize mo to, dapat tanggapin mo to, tanggapin mo yung calling, pero parang, in your case, the opposite. Maybe something related also about your beliefs and values, or pagdating sa iyong spiritual side, kasi you have the Hierophant. Or it could be learning something new, like schooling, ewan ko, meron ka bang gusto mo bang mag-back to school? Gusto mo bang mag-aral uli? Kung hindi naman ito about formal schooling, pwedeng may kinalaman ito sa sa iyong mga paniniwala. Kasi dito parang may form ng rejection, sabi ko nga, ignoring the call. Okay? Mga matters relating sa iyong sa religion, values, beliefs mo. Mga prinsipyo mo. Okay, this could also indicate marriage. Kaya kung maaaring ikaw ay awan ko, meron something na related sa marriage dito. Tapos ini-ignore mo ba to? Meron bang offer sa'yo ng marriage? Or parang hindi ka ba, ewan ko, parang something na rejection eh. Parang may nasisense kasi ako rejection eh. So, hindi ko alam kung may proposal ba sa'yo ng marriage or
Ewan ko, takot ka ba? Takot ka ba sa matali ka sa kasal? Basta parang may energy dito ng parang ini-ignore niya yung offer sa kanya. Possible na ganun. Or pwedeng may marriage around the corner. May atinan ka bang kasalan? O maybe ikaw to. Baka naman nakatakda ka ng ikasal. Or parang pinag-iisipan mo na bang mag-settle down. Yan. Parang mga ganyan. Okay? Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung iyong timeless gabay. Pakitignan na lang yung umpisa ng video or dulo. Kung interesado ka sa private reading ko. Kung wala naman doon, Leo, tignan mo na lang sa description. Daming nakasulat dyan. Four of Wands. So, baka may kasalan, binyag, okasyon, celebration, gathering, ayan, no? Party, ano ba to? Reunion. Basta meron parang dito, pinagsi-celebrate. Or tapos na yung tapos na yung problema, kaya ito, ipinagbubunyi kasi tapos na yung problema. Parang ganun eh. Tapos na yung difficult part. Kaya ito na tayo, tayo ay nagsasaya na. Okay? Pwedeng to, kung meron bang homecoming, may expect ka bang galing sa abroad, uuwi. Yan, may mga ganyan eh. Parang magbabalik uli na energy. Magiging magkasama uli. Ayan. Parang may rejoicing kasi parang nagkasama-sama, Kaya sabi ko parang may occasion, may reunion. Pero usually, na-associate nila to sa marriage. O baka naman may mga kasalan lang niya sa paligid. O whether ikaw man yung ikakasal o mag-a-attend ka ng kasal, kamag-anak mo, malapit sa'yo, o naimbitahan ka na dumalo, or maybe ninong-ninang ka dyan, or abay, hindi ko alam. May nasense akong binyag, dear. Ewan ko, nung napatingin ako dito, parang nasense ko binyag. Baka naman magnininong-ninang ka sa binyag, sa kasal, or pwedeng yung anak mo bibinyagan, or ikaw mismo ikakasal. Ang nakita ko dito. Something sa church. Oo. Something about church. Construction. O baka yung iba dito, something na makukumpleto niya na pinapagawa ninyo. Like renovation ng bahay or pagpapagawa ng bahay. Nakikita ko dito parang may kontrata, may mga blueprint, plano, parang may mga trabahador, workers, nakikita ko dito, possible sa construction nga ito. O baka mayroong mga pinapa-renovate, pinapa-construct na kung ano man ito, bahay ba ito or what. Pero parang nakikita ko meron ding mga pinag-uusap-usapan dito, parang hindi lang ikaw yung may mga kausap ka dito, sabihin na natin, if this is a project or kung ano man ito, sa trabaho man yan o sa family, parang hindi lang ikaw yung person na involved dito, parang kailangan na may mga say yung ibang tao. So, pwedeng yan, naghihingi ng approval or confirmation na kailangan mag-usap-usap muna kayo, hindi lang isa yung magde-decide dito, kailangan pumayag si ganito, ganyan. So, nakikita ko dito is collaboration, teamwork din, kasi ito ay 3 of Pentacles. Whether may kinalaman ito sa family ninyo, sa personal mo, or sa trabaho mo, or negosyo mo. Merong mga matters dito na hindi lang ikaw yung nagpapatakbo rito or hindi lang ikaw yung dapat mag-decide. So, hihingin mo yung mga opinion nila, approval nila, confirmation ng bawat isa. Or pwedeng pinagmimitingan, hindi ko alam, may mga bagay na kailangan kasing pag-usapan eh. Two of Swords is indecision eh. Sa sarili mo eh. Baka hindi ka makapag-decide dito about something. Siguro nga, kaya nga siguro hinihingi mo yung opinion ng iba, approval ng iba, sasabihin ng iba.
Kasi nga hindi ka makapag-decide dito about something and nahihirapan ka dito mamili or mag-decide with the two of swords. So, pag mga signs to, pwedeng may earth sign, may air sign, and fire sign. Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung iyong timeless gabay. Tignan mo na lang yung pinaka-umpisa or pinaka-dulo ng video kung interesado ka sa private reading ko, Virgo. Kung wala naman dyan, tignan mo sa description. Nandyan lahat ng details, pati link. So, ito, meron ka Four of Swords reverse. Good news ito sa mga nag-a-apply ng trabaho. O, baka ito na yung break na hinihintay ninyo. Tapos na yung period nyo ng pagtutunga nga. Magiging active na uli kayo. O, tapos na yung bakasyon, tapos na yung petics, tapos na yung pahinga. Pagdating naman sa health, this is a time of recovery. Manunumbalik na yung energy, yung lakas, o nagkasakit ka man or hindi. Kumbaga, fight na uli. Tapos na yung time ng tapos na yung time ng pagpapahinga or time na nabakante ka. Okay? Ito na, ibig sabihin, action na uli. Naririno kasi yung energy mo dito. Okay? Healing ito, physical man to or emotional healing. Mareregain mo na yung lakas mo rito. May delays dito kasi yung yung world card mo, baliktad. Kasi dito parang merong something like blockage. Kaya siguro, parang hindi ka ganun ka, parang walang mapigang creativity sa'yo. So, nakikita ko dito sa Page of Cups mo, parang kawalan ng interest about something or yun nga, parang block ka, yung wala kang maisip na mga ideas, may blockage. Kaya siguro may delay dito. Instead na matapos mo yung trabaho, so world card, baliktad. Meron kasing stagnation Ang tagal mong, Kaya nga, it's time for action with the Four of Swords. Kung talagang gusto mong may ma-accomplish ka dito matapos ka, Virgo. Oo. Ayan yung nakikita ko. Kaya lang problema mo, parang walang pumapasok na ideas or hindi ganun ka-vivid yung iyong imagination at the moment. Pero ayan, nakikita ko lang dito possible na delay lang naman ito. Okay, siguro lang yun. Pagka na-inspire ka uli, ginanahan ka na uli, ayun na, magpo-flow na lahat yung mga bagay-bagay. Okay? Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung iyong timeless gabay, Libra. Panoorin mo lang yung umpisa or pinakadulo nitong video kung gusto mo ng private reading ko. Kung wala dyan, tignan mo sa description sa mga nakasulat. Dyan lahat ng details and link. Oy, nanggugulat na naman tong King of Cups na to. Tumihaya agad. So, meron ditong water sign energy. Libra, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Yes, strong energy ng Pisces. Strong energy ng Pisces. Mukhang lila. Ano yun? Ba't ko sabi ko lila? Libra, mukhang malalim tama sa'yo na ito. Sino man tong si water sign na yan? Pwedeng Cancer, Scorpio, Pisces. May matinding feelings or emotions para sa'yo itong person na to. Kung sino man ito. Kakonek mong bago. Hindi ko alam kung paparating pa lang sa'yo. Kaya lang parang itong person na to, hindi ko alam. Pero parang nagiiinom lately. Baka may drinking problem to, Libra, or ewan ko, ikaw ba iniisip niya, broken heart mo ba tong person na to, at bakit siya nag-iinom? At ang nakikita kong reason dito, ba't siya nag-iinom lately, is because of you. Diba? Ang taray ni Libra. Binasted mo siguro to. O specific yan sa
babae. Yung mga babae dito. Baka to ni-reject mo, binasted mo. Ewan ko, iniwasan mo ba yan? Pero, yun nga. Pwedeng nasasaktan to, Libra. Siguro nga, sabi ko nga, malalim tama sa'yo nito eh. Anong problema mo dito eh? May ano siya, yung coping mechanism niya is pag-inom. At ikaw naman, Libra, ayan, ewan ko, you are detached. Ewan ko, nafe-feel ko sa energy mo dito sa Hangman, parang dinedetach mo na siguro yung, siguro nga, dahil kumalas ka dito, baka yun, baka na broken heart mo to. Kasi nakita ko energy mo dito eh. Kinakat loose mo na yung sarili mo with the Hangman reversed. Tapos ka na doon sa period mo ng paghihintay. Yun lang yung nafe-feel ko, Libra. Siguro naman, kaya mo yun ginawa dahil hinintay mo rin siya ng matagal. And since wala ka namang mahintay, siguro ikaw na rin mismo, nag-decide ka na, okay, I decided, sabi ni Libra, ayoko na maghintay. Maghintay pa dito sa a-hole na to kung pinaghihintay ka niya. So, ngayon, siya naman ngayon nagiinom, no? So, problema na niya. Problema niyo na yan. Pero ang nakita ko nga dito, Libra, parang ikaw ay, ayaw mo nang maghintay. Yun yung malinaw na mensahe na naririnig ko na dito eh. Sa card na to, na ikaw ay kinakat loose mo na yung sarili mo. Okay? Wow, so nakikita ko dito, you are getting the attention with the 6 of Wands. So this is fame, success, all eyes on you, Libra. So nakikita ko dito ay pagiging marami kang tagahanga, followers, or maybe a job well done para sa iyo na parang yan, sineselebrate ka nila. Tutuwa sila kasi ikaw ay naging successful pagdating dito sa bagay na to. Pero alam naman natin, Libra, na hindi lahat ng tao nag-cheer para sa iyo dito sa 6 of Wands. Syempre marami diyan yung mga inggit, no? Marami diyan yung mga nakataas kilay. Hindi man nawawala 'yon. Pero more on mas marami yung nakikita ko na masaya para sa iyo eh. Okay? Basta kung ano man ito, meron kang something na magagawa, successful and kumbaga parang big hit. Kasi parang makukuha mo yung spotlight, yung attention dito. Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung timeless gabay ninyo. Panoorin mo na lang yung umpisa ng video or pinakadulo kung gusto mo magpa-private reading sa akin, Scorpio. Kung wala dyan, tignan mo sa description, nandyan lahat nakasulat, pati link. Oh, you have Fool. So, may panibagong chapter. Panibagong adventure. Could be na nakikurious ka about something, gusto mo subukan, at kung meron kang gustong simulan, subukan, gawin mo na yan with the Magician. Dalawang senyales na yan, Scorpio, no? Ito na yung best time na ikaw ay, mag-try. Oo. Hindi mo kasi daw malalaman hanggang di mo susubukan eh. Yun yung napipil kong energy to. Ayan, no? Ang tagal-tagal mo nang nakastuck dyan sa situation mo, Scorpio. Nasa sayo yan. Kung ikaw ba ay magpo-procrastinate na naman dito sa Magician, baka meron kang isang bagay na matagal mo nang gustong simulan, gawin, hindi mo magawa-gawa. Ito na yung moment, dalawang card na yung nagsasabi sa'yo. Pero meron talagang bagong chapter na sa buhay mo kung ano man ito. Sa romantic man ito or hindi. Okay? Ito na kasi yung pagiging optimistic eh. Ewan ko, takot ka bang mag-try? Kasi wala. Nakikita ko dito, kung gano'n na naman yung magiging attitude mo, wala na mangyayari sa'yo dito. Ito na yung time mo to break free of this situation, Scorpio. Palayain mo na yung sarili mo dyan. Ikaw talaga ang magpapalaya sa sarili mo dito sa 8 of Swords. At kung hindi mo sisimulan yan, yun yung maliwanag na mensahe sa'yo. Kung hindi mo sisimulan yan, kung hindi mo lalakasan yung loob mo, wala, may i-stuck ka dyan forever. Okay. So, meron ditong, Gemini or Virgo, tsaka air sign. Gemini, Libra, Aquarius, no? Strong energy ng air sign. Sagittarius.
Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung timeless gabay mo. Kung interesado ka sa private reading ko, Sagittarius, panoorin mo lang yung pinaka-umpisa na video or pinaka-dulo. Kapag wala dyan, tignan mo. Ang daming nakasulat sa description. Lahat ng details nandyan, pati yung link. Ako, so meron ditong may problema pagdating sa mga responsibilities, duties as a father or as a leader. Kawalan ng kawalan ng leadership, yun napipil ko. And yun yung magiging downfall kung ano man ng business man ito, relationship, trabaho. Parang itong tao na to hindi siya karapat-dapat na maghawak ng negosyo, pamilya, position, trabaho. Hindi siya hindi siya yung leader, leader type. Whether this is you, maybe this is you kasi it's King of Wands, no? Fire sign energy, Aries, Leo, Sagittarius, no? Pwedeng ikaw yan, yung person na nakaka-deal mo. Wala akong nakikitang stability dito sa tao na to. Maybe this person is too weak, too incompetent na mag-handle nito. And nakikita ko, walang ma-accomplish to. Kaya kung paghahawakin to ng negosyo, ng pera, nakikita ko may squander lang yan or hindi magiging successful. Kawalan ng stability, nakikita ko kawalan ng accomplishment. Itong tao na to siguro, pwedeng kontento na siya sa ganyang bagay. Basta yun lang yung napipil ko hindi, meron something na kulang or mali sa kanya dahil hindi niya hindi niya mahawakan yung mga bagay na yung mga responsibility na binibigay sa kanya, hindi niya kayang gawin, gampanan. Sabi ko nga, kawalan ng leadership. Okay. So, maybe this is a disappointment for you if you're dealing with such person na inaasahan mo na okay, kaya niyang i-handle yung bahay, kaya niyang i-handle yung pamilya, yung ganito, ganyan, pero hindi. Oo. May delay, merong bagay na hindi ma-accomplish dito. Or maybe with the World card, maybe meron something na hindi pa tapos. Ayan. It's not over yet. Yun yung mensahe ng World card sa'yo. O baka hindi pa tapos para sa inyo neto ni Earth sign, or maybe hindi pa tapos para sa inyo ni Fire sign. Okay. Enough na. Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus signs, Cross Watchers. Ito yung timeless gabay. Tignan mo yung pinaka-umpisa ng video o pinaka-dulo, Capricorn, kung gusto mo mag-avail ng private reading ko. Pero kung wala kang makita dyan, for sure, meron sa description lahat nakasulat dyan, pati yung link. May water sign energy, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, meron din. Oh, may offer sa'yo. Ang ganda ng kapalaran mo, Capricorn. Lahat ito. Wala akong nakikitang pangit dito. It could be a new job, a new project, a new offer for you because of the Four of Cups and the Ace of Wands. This is the best time to start a business or a career, nakikita ko, or a relationship. It could also symbolize, something about family. If you want to have a baby, ito na yung time. Kasi ito si Ace of Wands, minsan lumilitaw to even before pregnancy pag may baby na paparating. Ayan. Pwedeng ikaw or family member mo. Ayan. Sabihin na natin. Baka baby. Something new. Basta meron something ni dito, something new. Pero pwede rin kasi itong indication ng baby na paparating kahit na hindi ka pa jauntis sa ngayon. Paparating pa nga lang, di ba? O yan. Merong something dito na sisimulan. O, maganda. At nakikita ko yung Wheel of Fortune, ang ganda ng maganda yung outlook. Ibig sabihin, maaaring maganda yung kalalabasan nito. O. Kaya if you are expecting
cycle eh. It's a new cycle. Actually, Ace of Wands and Wheel of Fortune. Merong maganda, take note, maganda, maswerte, panibagong cycle na magsisimula sa iyo. Sabi ko nga, pwedeng relationship, pwedeng career, pwedeng negosyo. At napakagandang indikasyon na ito ay simulan mo na kasi andyan yung Ace of Wands mo. Andun yung potential eh. Ito yung momentum eh. Ito na yung tamang time na magplant ka ng seed mo at tutubo yan, lalago, magiging maganda in the future. Ayan i-offer sa'yo. Hindi ko alam, parang nag-aalangan ka pa yata dito kasi parang pinag-iisipan pa kung tatanggapin. So yan, pwedeng may ganun. Nagko-contemplate ka about something or pwedeng pinag-iisipan mo dito is yung ino-offer sa'yo. Pero kung ako sa'yo, ito lahat ay maganda. I-consider mo lahat yung mga sinabi ko sa'yo, Capricorn. Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung iyong timeless gabay. Panoorin mo na yung pinaka-umpisa or pinaka-dulo, Aquarius, kung interesado kang mag-avail ng private reading ko. Kung hindi mo makita dyan sa umpisa sa dulo, for sure, nakalagay sa description lahat ng details, pati link, nakasulat dyan. Okay, pwedeng may Gemini, Libra, Aquarius energy, Taurus, Virgo, and Aries. So, oh, so parang ang feeling ko dito, hawak ka sa leeg, kontrolado ka neto. May mag-asawa dito, ayan no, divine counterparts ito. Si Empress and the Emperor. Maybe this is also a symbol ng malakas na may impluwensya or malakas na samahan. Mag-asawa to eh. Maybe you're dealing... Maybe ikaw to, are you married with a powerful person, like mayaman or may impluwensya or may position? Kasi si Emperor may mataas siyang katungkulan, no? Pwedeng kilalang tao, public figure, no? Oo. Ano nakikita ko dito is about motherhood, parenting, roles bilang magulang. Meron din ako nakikita dito parang walang magawa yung isa. Kasi hawak siya sa leeg or kontrolado siya neto. Ito, malakas kasing personality ng Emperor eh. And nakikita ko yung isa is, siya. O pwedeng iba dito, may housewife dito, or pregnant, or about to become pregnant. Kasi Empress is about pregnancy, pagiging nanay, pagiging tatay, ayan, roles ng nanay, tatay, magulang. Pagiging hindi magawa yung gustong gawin, pagiging para kang preso dito. O maybe domineering, tyrant, may pagka mahigpit. Oo. Si Emperor, kung sino man to dito sa sitwasyon mo. Parang siya kasi yung dominante na susunod. O di mo magawa yung gusto mo, parang wala kang kalayaan, parang takot na takot kang dito, hindi mo alam paano ka kikilos, no? Parang may restricted dito eh. Pinagigpitan ka ba? Selosa ba? Kung jowa to, asawa? Siya yung batas dito. Wala kang magawa rito. Pwedeng ganun. Basta meron something dito about isang magkaiba kasi to eh. Yung isa ang role niya is alagaan, nurture, pacifier. Pero yung isa siya yung kamay na bakal dito eh. Siya yung kinakatakutan, siya yung nasusunod. Siya yung authority. Magkaibang bagay. Contrasting din sila eh. Pero yung pwedeng mother and father, pwedeng mag-asawa. Okay. Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung iyong timeless gabay. Panoorin mo yung pinaka-umpisa ng video or pinaka-dulo kung gusto mo mag-avail ng private reading ko, Pisces. Pag hindi mo makita dyan sa umpisa or dulo, for sure nakalagay sa description. Kaya basahin mo lahat yung nakasulat dyan. Nandyan din yung mga link na kailangan.
Okay, air sign energy, Gemini, Libra, Aquarius, water sign energy, Cancer, Scorpio, Pisces. So, napaka-oppressing nung energy na napipick up ko dito sa cards mo, Pisces. Dito sa Ten of Swords. Parang ang tagal-tagal mo nang nagdudusa dito, nahihirapan. Gusto mo na mag-break free, pero ewan ko. This is a sign na tagal mo nang nagsasuffer, nagtitiis, nasasaktan. Okay. Saka parang may energy di ako dito, napipil sa Queen of Cups mo habang tumatagal, parang humihina yung feelings dito. Nawawalan na ng care. Pwedeng iba nagkakaroon kayo ng problems pagdating sa relationship, sa family. Parang hindi na ganun ka. Halimbawa, nung una, pag in love ka, parang sobrang in love ka pa. Pero to parang habang tumatagal, namamanhid ka na. Sa tagal na nagtitiis ka dito na natutorture ka, napapagod ka na dyan. So, ayan, pwedeng na to eh. Sa tagal ng pagtitiis mo, nag-develop ka na ng resistance doon. Parang, okay, in a way, naging stronger ka na, kaya mo nang tiisin or namamanhid ka habang tumatagal. This is also a sign of relief from suffering. So, it could be na maaaring anytime soon, matatapos na rin tong mga paghihirap mo, pain, suffering na yan. Yun na yung nakikita ko. Or pwedeng meron ka nakakadil dito na hindi talaga siya, hindi talaga ganun kalalim yung feelings. Pwedeng ganun. Whether ikaw yan o yung person na nakakadil mo. Pwedeng hindi talaga siya, hindi ganun kalalim yung feelings niyan, tao na yan, kung sino man yan sa inyo. But all I can see with the World card is maaari ka pang ma-stuck sa ganitong klaseng situation or relationship. Okay, romantic man ito or hindi, Pisces, no? Kasi ito stagnation to Parang ang tagal mo nang na-stuck sa ganito and parang nakikita ko yung continuation pa rin ng pattern mo is pwede ka pa rin ma-stuck dito in the future. Okay? So, ayan. Pwedeng ikaw ay na-stuck sa isang sitwasyon, sa isang relationship na habang tumatagal nahihirapan ka na, eventually bibigay din ito. Pero nakikita ko lang dito, promise sa Ten of Swords mo, once na nag-end na to, makakalaya ka na dyan, gagaan na yung pairamdam mo, para ka mabubunutan ng tinik dyan. Okay, Pisces? All signs, maraming salamat sa pag-drop by para manood ng readings ko. Sana wag po kayong magsawa. Sana makatulong sa inyo tong reading na to. Take care. God bless. Love you all. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.